Marami At tayong sandali pagkukulang lang. sa Kulang din tayo sa education budget. sector. Kulang tayo sa budget sa Oo. education. At sabi nga ni Secretary Sani Angara, aabutin ng 55 years Sa classroom pa lang. bago natin mapunuan yung mga pagkukulang po natin sa classroom. Siguro malaman natin paano ba ito isisingit sa budget. Kulang tayo sa pera eh. Totoo yan. 1,000 per month. Nasa linya po natin ang proponent, mga kapuso, ditong panukalang batas na ito, House Bill number 27, panukalang National Student Allowance Program Act. Mga kapuso, si Batangas Representative Leandro Liviste nasa ating linya. Congressman Liviste, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Welcome to the show. First time po ninyo. Pero siguro magandang maipaliwanag po ninyo, ma-expound. Ito pong inyong panukalang batas na layong bigyan ng allowance 1,000. ang ating mga mag-aaral. Sige nga po, Congressman Libiste. Salamat po. Napakasimple lang po. Gusto po natin na lahat ng mga estudyante sa Pilipinas mula kindergarten hanggang kolehiyo ay mabigyan ng buwanang allowance sa halaga ng 1,000 pesos para makatulong para sa kanilang mga gastusin sa transportasyon, pagkain, teknolohiya at school supplies. Ito po ay dapat ibigay para sa lahat para wala pong hindi makikinabang at kung kailangan ng ating pamahalaan na mangutang pa para pondohan ito, tingin po natin ito po ay isang worthwhile investment para sa future ng ating kabataan. Magkano po ang kakailangan nating pondo para ito po'y maisakatuparan? Sabihin po natin na 30 million ang mga estudyante na makikinabang po dito at 1,000 per month ay 30 billion per month. Kung ito po ay gagawin 10 buwan sa isang taon, ito po ay aabot ng 300 billion. Pero ang sinasabi po ay dapat ang edukasyon ang mabigyan ng pinakamalaking porsyento ng budget ng Pilipinas at kung magagawa natin po ito, talagang magiging priority na ang edukasyon. At ito naman po ay hindi isang cost, ito ay isang investment dahil yung benefit naman nito ay lalaki din ang tax revenues ng Pilipinas sa mga darating na mga taon pag ang ating mga kabataan ay magiging mas produktibo dahil silang lahat po ay nakinabang sa mas mabuting tulong para sa kanilang edukasyon. Malaki po yung 300 billion pesos per year, Congressman Leviste. Hindi ba kailangan natin balansehin in a sense na meron tayong problema sa classroom, sa guro, at iba pa katulad po ng mga textbook sa mga paaralan natin? Hindi ba pwedeng i-calibrate yun? Parang kailangan natin balansehin, hindi pwedeng i-boost yung 300 billion. Hindi po dapat tayo mamili between giving educational assistance sa mga estudyante at ang pagpondo ng mga classroom at textbook dahil ang edukasyon ay dapat top priority nga po at pwede naman po mangutang ang ating gobyerno para pondohan ang edukasyon basta hindi po sinasayang yung pondo para sa mga programa ng gobyerno. At nabanggit niyo po kanina na ang classrooms ay may shortage nga. Kaya po hindi na po yung mga classroom, hindi dahil kulang ang pondo ng ating gobyerno, kung hindi dahil matagal din ang implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno. Kaya kung meron na po tayong proyekto para sa pagtatayo ng mga bagong classrooms, pwede rin po tayo pa magbigay ng additional na educational assistance sa mga estudyante. Congressman, sa Pilipinas, ang realidad natin, napakalaki ng datos natin, porsyento ng mga out-of-school youth. Yun pong nag-e-enroll, pero at the end of the year, school year, nagda-drop out. Kaya Hindi malaki po natatapos, malaki ang ating porsyento ng mga hindi po nagtatapos na pag-aaral. Kung sakali po na manatiling ganong problema, hindi ba masasayang naman yung pondong iaalat natin kung lahat ay bibigyan po natin ng 1,000 per month, lahat po from kinder to kolehiyo? Pero pwede rin siguro, Weng, na ewan ko kung sasangayon sa si Congressman Liviste, pwede rin siguro motivation. Pwede. Yung 1,000 a Totoo month, yun. no? Para ituloy nila at tapusin yung school year. Parang diba? sa isang banda, di ba, Congressman and Joel, hindi naman problema si tatay at si nanay sa pangangailangan ng mga estudyante. Lalong-lalo na siguro sa baon kasi Baka makabawas pa sa out-of-school youth. Yun. Congressman. Tama po yan, para sila ay a-attend sa mga klase, bigyan natin sila ng tulong para sa kanilang mga expenses. Gusto naman po ng mga kabataan at ng kanilang mga pamilya na umattend sila ng klase, pero napakahirap po talaga na i-cover yung mga gastos para sa pagkain at transportasyon. At kung bigyan natin sila ng buwanang allowance, sa tingin po natin masasolve natin po yung mababang
graduation rates at enrollment rates ng ating kabataan. Ay, sino po mag-i-implement nito kung sakali? Kasi may mga private school institutions din po tayo. Kasama po ba sila sa project na ito or lahat lang na nasa public, Congressman? Opo, pwede pong isama ang private school dahil ang tingin kong pinakamagandang sistema para bigyan ng mga estudyante ng tulong, maging electronic na lang. At hindi naman po kailangan dumaan pa sa mga eskwelahan. Kung may cash card ang lahat ng mga estudyante, pwedeng ibigay ito ng ating gobyerno direkta sa lahat ng mga estudyante. Oh, kasi yung voucher program nga natin, Joel, nadadaya pa, Congressman. So kung ito may ipapatupad, kailangan may mas mahigpit na Panutunan. pamantayan dito, panutunan dito, Congressman Leviste. Tama po. Okay. Ay, ito lang, Joel, one point. Sige. Baka naman pwedeng ayaw niyo po bang isipin na halimbawa may threshold, poverty threshold, kung halimbawa scholar or talagang mahirap yung estudyante. Kasi kung halimbawa private school, kung medyo premier yung mga eskwelahan na pinapasukan. Baka hindi na kailangan bigyan yun. Baka sila pa magbigay sa gobyerno ng 1,000 kada buwan, Congressman Leviste. Magandang tanong po yan. Mas maganda po na ibigay na lang po lahat ng mga estudyante ng educational assistance dahil kung mamili pa, dyan po pumapasok ang politika at lahat naman po din ng mga estudyante ay may mga magulang na nagbabayad ng buwis kaya kung sasabihin ba, bibigyan pa yung ibang mga estudyante, ito po ay para simple na lang din po ang implementasyon, hindi po magkakaroon ng mga forms na masyadong komplikado para patunayan na kayo po ay nangangailangan ng tulong. Bigyan naman na lang po ng tulong ang lahat ng mga estudyante at ito po ay magiging mas efficient at mas effective po para sa lahat. Okay. Ewan ko, kanina binanggit ni Weng medyo malaking pera ito. No? 300 billion, Weng, ang kada taon ang gugugulin at hahanapan ng pondo ng gobyerno po dito. Pero kayo ba'y okay sa compromise kung sakasakaling pagdebatihan nga po ito sa House of Representatives at sa Senado na yung mga nando sa lower income bracket, kagaya ng mga nasa 4-piece, naku, dami na namang may benepisyo na naman ng mga 4-piece, Weng. Kaya? O kaya yung mga nandun talaga sa mga akap beneficiaries. At saka ang 4-piece, Joel, banggitin ko lang meron na silang educational assistance doon eh. Sa totoo lang, binibilang yung yung benepisyo mo doon depende sa dami ng anak na pinapapasok mo sa Totoo yan. paaralan. Correct. Oo. So pepewan ko, paano ba kung ayun, sabi nga ni Weng, baka naman yung sa private hindi na natin kailangan bigyan. At yung nandun na naman sa 4-piece po ang makikinabang po dito. Would that be possible, Congressman Leviste? Kung tignan po natin kasi ang implementasyon nito, magiging mas mahirap kung kailangan piliin pa sino ang mabibigyan ng educational assistance. Yung buong programa ay magiging mas efficient kung bigyan na lang po lahat. At kung lang naman po natin ang ibang mga serbisyo ng gobyerno, hindi naman din po pinipili sino ang pwedeng gumamit ng infrastruktura o kung sa ibang mga bansa may mga libreng mga school bus para sa transportasyon o subsidized na pagkain sa mga kantin. Hindi naman po pinipili sino po ang pwedeng makinabang dyan. Kaya kung iniisip natin na lahat naman ng mga estudyante ay nangangailangan ng tulong para sa kanilang edukasyon at binibigyan naman po silang lahat ng konting serbisyo ng ating mga public facilities, mas mabuti na lang po na lahat na lang po ay mabibigyan ng tulong ng programang ito para maging simple at mas epektibo ang implementasyon. May kondisyon po bang dapat halimbawa na ako'y estudyante, Joel, bibigyan ako ng kada buwan may 1,000 ako, di magaan na sa pamilya ko. Ano ang kailangan kong gawin bilang estudyante habang tumatanggap ako ng malaking benepisyo na ito sa gobyerno? Dapat may balik yun, di ba, Congressman? Parang maniningil tayo. Oo, di ba? Ang proposal natin po ay dapat sila ay uma-attend ng kanilang klase. Ang standard po ay at least 80% of the classes na required para sa kanilang attendance. Okay, so kung maging pala absent ka, magdedesisyon Mahilig na ka sa cutting tatanggalan. classes. Yes. Ganun, At saka walang kailangan na grade na i-maintain, Congressman Leviste. Basta pumasok ka na ng pumasok, mag-attend ka ng klase. Opo, dahil may mga scholarship programs naman at ito po ay on top of the existing scholarship programs. Pero kahit ikaw ay may mataas na grado or average lang na grado, ikaw naman po ay gumagastos din para sa iyong transportasyon at pagkain. Kaya dapat po lahat ay mabigyan ng assistance basta sila po ay uma-attend ng klase.
Okay. Anong initial reception dito ng inyong mga kasama sa Kongreso sa 20th Congress dito po sa inyong panukalang batas? Meron na ba kayong nakukuha suporta dito po sa inyong panukala? Lahat ng mga Pilipino ay naniniwala na dapat bigyan natin ng mas malaking suporta ang edukasyon. Ang isang naging issue lang ay kung kaya ngang ma-afford ng ating gobyerno ang ganitong kalaking halaga para sa edukasyon. Ang sinasabi ko naman po ay kung ito ay direkta namang ibibigay sa mga estudyante, kaya walang sayang sa ibibigay na tulong na ito, sulit na kahit namang utang pa ang ating gobyerno, dapat maaprubahan ang programang ito. Dahil kung tayo po ay magbibigay ng tulong para sa iilan lang ng mga estudyante, may mga magrereklamo dyan. Kung tayo po ay magtatayo ng mga proyekto na may konting inefficiencies sa implementasyon, may mga magrereklamo dyan. Pero kung magbibigay po tayo ng direktang tulong para sa lahat, sa tingin ko po justifiable na mangutang na lang ang gobyerno para pondohan ito. Kaya walang ibang programa ng gobyerno ang mababawasan ng pondo. Ito po ay on top of ang lahat ng ibang mga programa ng gobyerno. Okay. Congressman Libiste, salamat sa oras Good ninyo at morning, magandang sir. umaga. Thank you po. Good luck po sa proposal. Thank you. Thank Si you. Congressman Leandro Legarda Liviste. Ayun, sabi niya, para hindi tayo mahirapang ipatupad yan, lahat na lang bigyan natin.